Kamusta mga Teki? In this video, papakita natin sa inyo isa na namang indicator na ginagamit natin na pwede nating isama as a consideration when entering our trades. Pero bago ang lahat, kung wala ka pa account for your forex trading, click mo na yung link dyan sa may description box below or sa may pinned comment section. And also may mga previous tutorials na nga po tayo dyan in registration and sa pagde-deposit na account, and also with our previous tutorials with indicators and strategies. Okay, so mga Teki, in this video papakita natin sa inyo ang paggamit ng Fibonacci sequence dito sa pagte-trade natin sa forex. Okay, so mga Teki, itong paggamit ng Fibonacci sequence, very simple lang. So first punta naman tayo sa MetaTrader app natin wherein nakalink yung ating XM account. So dito pag nakita nyo na itong chart natin, punta lang kayo dito sa taas. Ayan, so dito naman lahat ng mga objects natin like trend lines, Fibonacci, etc. So you can trade anytime, anywhere using your mobile phone. So yung Fibonacci nga, ito yung may F dito sa may left corner. Ayan, so click lang natin yan. And then ang gagawin lang natin is po-point lang natin yung end-to-end ng price action dito sa chart natin. So like for example dito sa chart natin, ayan, so click natin yan. Okay, so mga Teki, dito nga natin pinoint yung ating Fibonacci sequence. So dito nga pipili lang tayo ng end-to-end point ng ating indicator wherein dito nga pinili natin yung lowest point up to the highest point. So dito ang goal natin is to predict kung saan tatama yung price na sinusundan natin. So like for example, we are on an uptrend. So dito nga nilagay natin yung point A, yan sa baba, since we are following an uptrend. Dito nilagay natin yung point B. And automatically mag-show na siya ng numbers like 28.6, 38.2, 50, and 61.8. So yan po mga number na yan as studied ng mga mathematicians. Diyan po usually nagfo-fall yung mga numbers or prices when having a pullback. So let's try to move itong chart natin and let's see kung talagang nagfo-fall nga yung prices dito sa mga numbers na to. Yan. So kung makikita nyo, not exactly, pero tumatama siya. Like for example, this one. So dito, tumama nga po yung price. Nag-end yung price at 38.2. So yan, kalinya niya talaga yan. And dito ang pwede natin i-predict yung prices and mag-put ng positions based on our bias. So like for example, if you are on an uptrend or you are on a buy bias, pwede kang maggawa ng ganitong Fibonacci sequence and then try to time the prices based on Fibonacci sequence. So pwede kang maglagay ng buy positions on these numbers. So yan, minove pa natin ng konti and yun nga, 38.2 and pwede rin sa 50. So once naglagay ka ng buy positions dyan, and kung makikita nga natin nag-pullback nga yung prices from here, ibig sabihin pullback kasi hindi naman siya dire-diretsong pataas. So syempre bababa muna siya ng konti and yung pagbaba nga ng konti na yun, dun niya natin pwedeng i-time yung pagpasok natin sa market on a buy position here. And then once na nalagay natin yung position natin, so tingnan natin, makikita natin dito na tumaas nga yung market from there. And napakalaking opportunity na nga po niyan kapag na-timingan natin yan and we did it perfectly. But of course, it's not an exact science and pwede nga pong mag-reverse yan depende sa market conditions. Like may impact yung news, like merong mga pumasok na news or current events, pwede mag-reverse yung mga prices based on those factors. Also, itong Fibonacci sequence indicator, pwede natin siyang ihalo sa other indicators na ginagamit natin. So, hindi lang ito yung pwede natin gawing sole basis ng pagtitrade natin, yung pag-enter ng buy and sell positions natin. So, syempre, dapat meron ding other factors or confirmation based on other indicators. Like ito, pwede natin itong ihalo sa trend line, following strategy, and also with our Bollinger Bands and RSI indicator. So, you can check those videos out. Nandyan na rin yan sa my description box below. Okay, so mga Teki, another example is itong downtrend naman. Okay, so mga Teki, we put our point A dito sa pinakataas and then put our point B dito sa pinakababa ng tail na to ng candle na mahaba na yan. So, dyan nga po natin nilagay ang ating point B and then yan nga, lumabas na nga po yung mga numbers like 23.6, 38.2, 61.8, and 50. Ayan, so tingnan natin yung price action nito after this Fibonacci sequence. So, pwede nating i-time yung ating pagpasok based on this. So, yan, nag-pullback nga. So, from a downtrend, tumaas nga yung price konti. Ayan, so nag-pullback siya kung tawagin. Ayan, so tumama siya sa 61.8. And then kung makikita nyo mga Teki, yan nga, tagtuloy-tuloy yung pag-downtrend niya. And that's a really good opportunity wherein kapag nagamit talaga natin siya, malaki yung pwede natin kitain dito sa forex trading. So yan, nagtuloy-tuloy yan. So nalagpasan niya pa yung pinakamahabang candle na yon. Ayan, so napakalaking opportunity na yan mga Teki. So depending on your lot size, malaki yung pwede nyo i-leverage dito. But then again mga Teki, always apply risk management
measures. So what do I mean with risk management measures? So that's stop loss and lot sizing. So again, kapag baguhan pa lang kayo, always use the lowest lot size available sa account ninyo para mas marami kayong opportunities to enter, also exit trades. So experience is the best teacher. So pwede ko sabihin sa inyo lahat ng indicators or lahat ng tutorials na ginagamit ko, pero nasa sa inyo pa rin yan kasi kayo pa rin yung mag-execute ng mga trades ninyo. So kapag gumagamit kayo ng Fibonacci indicator, kapag ang target nyo is 61.8, you can set your stop loss at the 100 here. And if you're targeting 23.6 and 38.2 sa Fibonacci sequence, you can always set your stop loss below 61.8. So wag naman eksaktong-eksakto kasi loss opportunity rin yon kapag nadaplisan lang rin yung stop loss ninyo. So mga take you with this trade depending on your lot size, pero pwede kayong kumita ng $100 on this trade alone. Okay, so mga take you, that's it for our video today and I hope you like the video. So again, if you have questions about forex trading, I will try to answer that on our next video. So leave nyo lang yung comment dyan and I will try to answer it. So thank you so much. You have a great day.